Ano na, JTI? Tita Barla Love Life. Yes, welcome to my vlog. Subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Good morning mga kasari, mga tita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Today is Friday, weekend, May 3. Ang isi-share ko sa inyo ay yung muling pagbabalik ni JTI. Akala ko kasi is hello, goodbye lang ang mangyayari sa amin ni JTI. 8 months ago. 8 months ago, napunta sila dito, na i-vlog ko pa ngayon na natuwa ba ako na so many times na lagi silang dumadaan sa akin, sumisigaw na ako ng JTI para mapansin niyan yung tindahan ko. So, at least at that time, September ata yun last year, so napahinto sila. Yung pagpunta nila last September, nakuha nila yung data ko. Kasi that JTI, ini-introduce sila ni sister-in-law sa akin. Actually, ako ang nagsabi kay sister-in-law na lagi na lang dumadaan yan si JTI sa akin, hindi naman nahinto. So, ayun. So, to make the story short, ayun, nandito sila. Pag first visit nila, hindi pa umabot ng 2 weeks, ulit napunta sila dito. Pero hindi ko na lang yun na-vlog kasi gusto ko na sana ba na yung totoong ano na nila, yung visit. So, less than 2 weeks, nandito sila, sabi kasi bibisita yung supervisor ng 1 month after. Pero yun nga, less than 2 weeks, bumisita yung supervisor, pinipicturan, kinukuha ulit yung ID ko. Ayun. So, Lana, nag-antay na lang ako. Ay, wait na lang daw muna ako for approval. Hindi daw yan magtagal ng 1 month. Wait na lang ako, pero lagi silang nadaan dito. Pero hindi na sila humihinto. Na lang sila sa tindahan ko. Parang nagmiminor sila. Tapos, tinitingnan lang yung tindahan ko, mga ganon. By December, yun ang kamalian ko lang kasi. Hindi ko na encode or na phone book yung tumawag sa akin. Dati hindi ako na sumasagot ng mga phone calls na hindi naka-register sa akin. Sinasagot ko kasi akala ko ice cream at that time yon. So, tumawag sa akin, babae yung tumawag, sabi niya from JTI, na-approve na daw ako. Oh, very good, na-approve. Pero kino-confirm na lang nila na ako ba, Tita Barla, at yung kapangalan ko, kaapelyedo ko, nandun sa ibang province. Magkaisa lang ba daw kami? So sabi ko, hindi, iba kami. Tinanong ko pa nga doon sa tumawag sa babae na paano kami magkapareha? Diba sinisiay nyo kami, tapos magkaiba yung middle name namin, magkaiba yung birthday. So sabi niya, sige ma'am, for confirmation, approve na ho kayo. Ayun, December yun. Always namang nadaan dito si JTI. Pero at the time, nung after na nagtawag ng December, parang diretso-diretso na lang. Hindi na lumilingon sa akin. Parang dinidedma na talaga ako ni JTI. So, always lang yan. So, wala, hindi ko na nakuha na yung number kasi natabunan na madami kasing tinatawagan ko yung mga itlog na hindi ko ba nakuha yung mga number. Magbe-base na lang ako dun kung ano mga tinetext ko, pero hindi ko makikita nga yung number. Lagi-lagi na lang, monthly, every 2 weeks, nadaan dito hanggang umabot last month, saktong-sakto, napaganon ko talaga, parang napalingon dito sa aming tindahan yung driver, at saktong-sakto nakahawak ako ng phone, kaya tinext ko yung kapatid ko na kakadaan lang ni JTI, tapos hindi man lang huminto. Ano ba to? Goodbye na ba talaga to? So at that time, tinawagan niya agad-agad. Pagkatapos namin nag-usap ni sister, tinawagan niya si JT. Ay, nakakadaan mo lang sa amin, ganon. Kinabukasan noon, pumunta na naman dito yung agent. Tapos sinabi sa akin, hindi sila hihinto sa akin dahil hindi pa ako approve. Parang nainis ba ako at that time? So sabi ko,
paano hindi ako na-approve? Yun nga, binalikan ko yung story nung December na may tumawag sa akin, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi kasi ma'am, wala pa sa system. Anong klase bang babaeng yun? Sa inis ko yung sabi ko talaga, anong klase bang babaeng yun na siya na mismo ang tumawag sa akin na na-approve na ako. Sinisiguro niya na yung pagka-approve ko nandyan na sa system. Kasi paano nyo naman malaman yung mga agent kung hindi pala niya ini-encode sa system? Parang, tapos sabi niya, 3 lang kasi sila doon ma'am, hindi, basta madaming, hindi ko alam kung ano na yun, basta nainis ako doon. Sabi niya, 3 lang kasi sila tao doon sa office daw. Tapos, ang isa daw ay rorota sa mga sasakyan. So sabi ko, ilan bang mga sasakyan ninyo na hindi makukuha-kuha? Bakit araw-araw ba rorota kayo? Siguro naman hindi aabot ng 100 yung sasakyan ninyo. Di madali lang yung irota ninyo. Hindi naman per barangay, per sasakyan. Ito naman kasi sa amin, hindi naman ganun kalakihan na tulad dyan sa Luzon, sa Visayas. Tawag ba siya sa akin? Kung tutuusin, nakalimutan ko na nga yan sa inyo eh. Kung hindi lang siya tumatawag sa akin noong December, di sana hindi na ako nag-antay sa inis kung ganun. Sabi niya, ma'am, sige, sorry. So, ayun. So, i-check daw nila ulit, ganon. So, ayun. Today, May 3, kaya nung napahinto siya, parang feeling ko, ano na naman to, kailangan ito. Kaya parang hindi na ako excited ba na andyan siya. So, ayun, nagpaliwanag siya na na-approve na finally ang aking application ni JTI. Hato, sir? Ma'am, good morning, ma'am. Ano may balita? Karoon pa daw ito na-approve kung last week sa kuha. Na-approve na yun ang pilot. Na-approve na yun eh. Nag-enter na lang na ako nito system. Namubilistahan ko na doon. Ito pa na mo siya, ma'am, pero dito direct ko makapaligyan pa. Kaya na pa mo na yung ikuan sa opisina. Nang ikuan na pa, na-approve dito direct para masunod sa system na. Pero ganito, ito ako sa direct. Maperman ako rin, ma'am. Kani siya, ma'am, dito privacy niya. Tumahan. Kung may daan mo create sa tindahan doon, namin ginagawa dito na dito privacy. Para ane. Tuloy ka rin na ginagawa yung ID sa una, mga pag-ipatuloy sa misa. So, dapat ako natin so, namin dito privacy doon. Nagpamatuod na nag-alaw hindi mo na take picture ito. Kedua, ganito. Supposed dapat na dito privacy. Kasi pagkuha ko ng picture. Ito na lang. Na natumatod po na siya na alaw naman sila na matawag. Matawag na kami kontak-kontak na ngayo. Manawag ko na sila ang opisina. O pala validation sa mga transaction ba. Palitan ko na ito. O magina naman. Kung ito mo, nakalawas mga ito. So, dili ka ni Karon. So, more or less, Pato ni, confirmation po niya. ang hininyo sunod, maabtan pagsunod buwan. Dili na. Once sa mga internet system, 3 days na siya. Kung sa man ninyo ang hidin niya? Binila na? Friday to next one. Every 2 months. Ang next visit ko na mo doon is Kuan, Karon City, Pagbuhol. Pero masinwan ako sa Sigario next week. Pwede na po. So, ayun. Finally, approve na daw ako. So, hindi na ako mag-high hopes. Hindi na ako mag-i-expect para hindi na ako masaktan pa. Char! So, ang sabi is, ang schedule ng balikan nila is May 17. Antayin natin sa May 17 kung darating ba sila. Pero sabi niya, sakasakali mang may rota siya dyan sa highway kasi looban yung amin. Kung madaanan niya ako pwede. Pero hindi ko na lang i-expect. So, ito na yung papel na pinirmahan ko na Data Privacy Act. Ayan. Akala ko talaga goodbye na talaga to si JTI na to. Yan lang muna ang isi-share ko for the day. Thank you JTI sa muling pagbabalik. At mag-aantay pa rin ako. So, uulitin. Thank you for watching everyone, and sa mga baguhan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and like my video. Thank you ulit and see you on my next vlog. Goodbye!